Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayon. Grabe mga news din natin ngayon mga idol eh. Talagang may isip mo yung future eh mga lods sa mga news natin ngayon. So magkakaroon kayo ng idea kung kailan kayo magti-take profit. So titingnan natin yan mamaya mga idol, no? Pag pumaldo na kayo. So ayan, mag-news tayo ngayon mga idol. Syempre alam nyo na, bago ang lahat, sana palike ng video mga lods, no? At syempre sa mga gustong malambing o magpalambing ako pala yung magpapalambing, palambing naman mga idol, pa-subscribe naman, lalo ka na yung nanonood dyan eh. Ako, comment ka tapos di ka naman pala nakasubscribe, di ba? Tignan nyo muna, siguraduhin nyo ako nakasubscribe kayo mga lods. Meron kasi may ano kasi sa akin eh, yung parang sa YouTube ko may kita ko din yung percent ng mga nakasubscribe sa hindi nakasubscribe sa nanonood. So, halos 40% o 35% na mga nanonood kay Jeblo hindi nakasubscribe. Ano ba yan? Everyday kayo nanonood tapos di kayo nakasubscribe. Subscribe naman kayo mga idol, no? So, ayan. At syempre, salamat sa mga sumusuport. Okay, let's go. So, punta muna tayo dito sa ating crypto bubble. Kanina, halos puro green lahat to. Mga idol. Wait lang pala. So ito mga lods, no? Ayan. Nag-ground daw siya. May nag-ground dito sa sinaing. So ayan. Nag-ground si boss. Yung sinaing nag-ground. Ano ba yan? May pumasok pang ano doon Sama na, timpla mo na ako. So ito, let's go. Okay. Saan na ba ako? Taragis kasi. Kanina, halos puro green to rin eh. Mga lodi eh. BGB medyo nag-green. Pero ngayong hours, medyo negative sila lahat, no? Ito yung parang consolidation na talaga to mga lods eh. Kung titignan mo to, nag-ano lang to, nagwe-wave lang, no? Parang pag ganyan lang. Parang tingnan nga natin yung mother coin natin. Sorry. Yung Bitcoin natin, so nag 118, 117, 119 ba to? Umabot ba? Hindi. 118, no? Nag 118, mga idol, no? Kung i-zoom out mo naman to, mga lods, goods naman. 'Di ba? Kasi kung zoom in mo, zoom in, makikita mo talaga yung volatile niya. 'Di ba? Ganyan. 'Di ba? So may kita mo nag-drop dito, nag-pump, nag-pump at ngayon is parang magda-drop. Pero kung kahit nasa 1 hour lang yan time frame, medyo goods naman yan. Mga loads, no? Kumbaga ano lang to, konso. Mga idol, zoom out natin, medyo goods pa rin yan, mga loads. Kumpara mo naman dito nung September, 3 days ago nandito nga tayo, 16, no? 114 tayo 3 days ago. So ngayon nasa 116. So goods to. Goods pa rin yan, mga lodi, consolidation lang. So yung mga iba ginagawang opportunity yan para mag-trade, no? At yung iba naman nagbobodega. So nasan kayo dun, mga idol? So ngayon, so far, yung ating XRP naman nasa $3 pa rin. So baka bumababa siya ng $3. Ito yung ano natin weak support natin natandaan nyo ba yon? Weak support. Pero hindi. Alam niyo yung nag-comment. Sino ba yung nag-comment sa atin? Mag-present ka nga. Na yung nagsabi na after ng rate cut, 2 to 3 days ba yun? 1 to 3 days saka magpa-pump. So ano pa lang tayo? 2 days pa lang kasi kahapon nag-cut, di ba? Ay no 17. So 2 days na. So may isang araw pa tayo. Nako, weekends na. Mga lodi. Magkakat kaya magpapump kaya tayo ngayong weekends o sa Monday na to, baka next week na to, mga idol. Pero sige, check natin ang mga balita ngayon. Punta muna tayo dito sa Bitpinas, mga lodi. Wala masyado na balita na pala natin to. So dito muna tayo. Ito mga idol, kilala nyo ba to si Calbosi? Kilala nyo na yan Ito yung ano natin bilan to dati sa mga crypto community, mga idol si Gary Gensler, mga lods. No? Tignan nyo kung paano siya binasag
no? Paano siya binasag sa CNBC? Pinamukha sa kanya yung mga ginawa niya dati at yung gano'n na ina-appreciate yung crypto ngayon na pinigilan niya dati. Parang ganun yan eh. Yeah, so, anong masabi mo na yung mga chinupol mong community ngayon nagtatagumpay na. Parang ganun yung sabi nito ni babae, mga lods eh. So, pakinggan natin mga idol They are reversing a lot of what you did. And how are you feeling about what they're doing now? So I'm very proud of what we accomplished. And the crypto community is ecstatic not to have you there anymore and to have him there. Looking back on it, I mean, do you think that was the right call? Yes, I think. Because look, now we have this like burgeoning industry, and there's so much more innovation and leadership in the U.S. and a lot more crypto. capital coming into it. There may be more capital in terms of the interest in the public. The public is Parang ano na siya, no? Parang nanginginig na siya, hindi niya alam sasabihin niya eh. interested. I get that. But for investors, You think this is dangerous, what they're doing? put aside Bitcoin, but most of the other tokens are not tied to any. Nandun pa rin siya sa point niya na yan no? Na Bitcoin pa rin yung pinaka sinasamba niya, mga lodi, no? Samantalang marami ng ETF ngayon, no, na inaprubahan na hindi lang Bitcoin. 'Di ba? Ethereum, Solana, o ngayon XRP, Doge, umakyat ay kumbaga naaprubahan na, live na, mamaya may news tayo diyan. O, siya nandun pa rin siya sa parang hindi siya lumawak, mga lodi. Ang ganda, kakulong lang siya dun sa dito lang ako, Bitcoin lang ako, ganun. Fundamentals, like Warren Buffett would say, what are the goods, what are the revenues, what are they selling? Andito nga XRP, Bitcoin, Ethereum, XRP pa yung pinakita sa CNBC. So forth. They are Di ba? So, wala andun lang siya, mga idol, no? Hindi siya, kumbaga yung innovation, hindi niya nakita, mga lods, no? So, grabe yun, mga lodi. So, basag siya dyan. Yung full interview niyan, ang daming pinost. Parang inano ko lang to Kasi yung video na to medyo inedit na. So, cut na yung mahaba kasi yung mga salita ni Gary Gensler dyan. Pero kinat-cut lang, pinakita lang yung pagbasag sa kanya ni ate. Mga ulitin natin. reversing a lot of what you did. And how are you feeling about what they're doing now? So I'm very proud of what we accomplished. And the crypto community is ecstatic not to have you there anymore. And Parang sinabi, ang saya-saya nila na wala ka na dun. Ano masabi mo dun? to have him there. Looking back on it, I mean, do you think that was the right call? Yes, I think. Because Yung pa rin siya, no? Yes pa rin. look, now we have this like burgeoning industry, and there's so much more innovation and leadership in the U.S. Yun, yung innovation, di ba? Kumbaga, nung nawala siya, medyo maging maganda yung takbo, mga idol, no? Hindi lang sa crypto, pati sa, yung kumbaga, naapektuhan din yung US, di ba? And a lot Around more crypto. capital coming into it. Tapos yung mga capital pa, dumadating. There may be more capital. Magdag pa si kuya. Pinalo pa, huwag ka na makialam, bugbog na nga na siya kay ate. In terms of the interest in the Para siyang pag ini-interview, yung taga dito sa atin, yung mga politiko dito na mukhang palo. Bubulol-bulol. public, the public is interested. I get that. But Ayan, basta yan, mga lodi. Binasag siya. Sabi nga dito ni Paul Baron, Gensler is back and gets wrecked on CNBC. Crypto never forget. So, ayan, mga lodi, no? Parang na binalikan siya ngayon sa interview sa kanya, no? So, ito, isang news natin, si Consensus, si Joseph Lubin confirms a MetaMask token is coming very soon. So, nabalitaan natin to, hindi ko alam kung magkakaroon siya ng coins na yung mismong coins mismo ng MetaMask o mag-a-apply sila ng RLUSD tuloy, ng stable coin, no? Pero goods yung kung dalawa, kung meron siyang native coins o meron siyang stable coins, goods din yan, mga lodi. Parang sa Bitget, di ba? Meron siyang BGB, parang ganun sa MetaMask, kung meron siyang MetaCoin, no? Hindi ko alam kung Maskcoin, hindi ko alam kung ano nila. Pero meron din silang stablecoin, pwede rin yun, mga idol, no? So, titignan natin. Parang XRP tsaka RLUSD. So, titignan natin kung ayun yung ilalabas.
Pero yung sa MetaMask na stablecoin, parang confirm na din yun kasi nabalita ko na yun nung nakaraan na maglalabas sila ng stablecoin nila sarili. 'Di ba? Dahil nga yan, alam niyo, marami nang naglabas ng stablecoin simula yung napasa yung Genius Act, 'di ba? Yan, malupit yun, mga idol. So, dito naman tayo. Ito naman, parang ang sinasabi dito ni Bank XRP, yung mga comment ngayon, lalo na neto nila Brian Armstrong. Sige, pakinggan natin New types of investments and asset classes, capital formation, credit, like all these things can get reinvented, made more efficient in the crypto world. And that's ultimately what we're trying to do. We're trying to create more economic freedom in the world and update the financial system. So parang ang sinabi niya huli is i-update yung financial system. So once na in-update mo yung financial system, ano yung gagamitin? Ano yung mangyayari? 'Di ba? So Coinbase CEO CNBC bombshell live on CNBC, Brian Armstrong. 100 trillion in global capital credit markets can be rebuilt on crypto. The same round table with Ripple's Brad Garlinghouse. So sila ang dalawa yun, di ba sinabi ko sa inyo kagabi na parang andun sila, kasama sila sa isang table na nagmi-meeting sila mga lodi, no? Tapos sinabi niya ngayon na we are updating the financial system. O, sino ba yung mga kasama niya doon? For sure, kasama niya na si Brad Garlinghouse doon. So, anong gagamitin nila? Parang anong technology, anong blockchain? So, sana nga, no? Nakakatunog na tayo kung ano yun. Di ba? So, ito maganda tong mga news na to. Marami kasi tayong news yung mga good news. Pero dito muna tayo sa mga sutoy news. So, ito pakinggan natin to mga lodi. Maganda to, malupit to. Ang ganda ng ano nito. Point, wala siyang point. I cannot tell you how little I care about XR. I don't give a fuck about Ripple. Literally, caring about Ripple is, in the current valuation, is just a sign of low IQ. Giving a fuck about Ripple when everything else is ripping it's just stupid. There's mind share and everything. There's no more mind share in Ripple. I'm not saying it can't keep running. I'm saying that it's simply not, Mukha si Gerald Anderson, not ideal. It's not. You're gonna have a better bull thesis almost anywhere else. There's a very strong bull thesis in Pump Fund. Pump Fund is catching up. So parang pinopromote niya rito yung Pump Fund, yung Pump.Fund. Kasi sinabi niya, natandaan niyo yung mga news natin na nakaraan na yung Pilipinas, nakalimutan ko yung pangalan, ang hirap kasi banggitin yung pangalan nun. Yung nag-stream siya, tapos parang nag-live siya, tapos kumita siya, di ba? Nagkaroon ng mga parang donation or something na parang mga points, di ba? So parang sinasabi niya, mas maganda daw doon kasi parang alam niyo yung Kicks na app, di ba? Parang magiging ganun daw yon mga idol. Kicks ba yung sinabi niya? Nakalimutan ko. Twitch pala, sorry. Twitch. Tsaka yung Kicks din, parehas lang parang parehas lang yun, di ba? It doesn't have to overtake them. It only has to get a foothold in streaming to be worth a lot more fucking money. What exactly does Ripple have? So sinabi niya, mas maganda daw yung kumbaga yung system na ginagawa ng Pump Fund kaysa sa pwedeng igawin o kung ano ba meron sa Ripple na alam mo wala siyang alam dun So sinasabi niya, wala siyang alam sa Ripple, wala siyang alam sa XRP. Yeah? So sabi dito ni Black Swan, mark my words, when the masses pile into crypto and start getting wiped out, losing everything, it will be because of clowns like this. Sabi niya, no? They have zero understanding on the technology, no grasp of its integration into the system, and no clue what this space is really about. Ayan yung sabi ni Blanco. Kaya nga sabi ng comment dito, sadly, a lot of people are going to have to learn lesson the hard way and it's going to be devastating financially. Diba? So, grabe yan, mga lodi. No? Kawawa naman daw sila. Ito mga sutoy na to, sabi. No, wala daw silang mga idea kung ano yung sinasabi. Naniniwala ba kayo doon? Ito rin, meron din sinabi dito mga lodi. Alam niyo, ang dami pa rin talagang naninira sa XRP, no? Parang hindi ko alam kung propaganda ba to o sinasadya o mga bayaran to. No one is using XRP. That's the headline from Wall Street veteran Fred Krueger. It's BS. Diba? Sabi daw ni Fred Krueger,
No one is using XRP, sabi. No one is using XRP. That's the headline from Wall Street veteran Fred Krueger. It's BS, a lie, and downright uninformed. There Diba? Sabi niya, it's BS, it's a lie, and downright uninformed. So si Fred Krueger, uninformed. are hundreds of banks. Ayan, as pinakita niya, hundreds of banks, mga idol, no? Yung partner ng Ripple, may Western Union pa, MoneyGram, no? CBW Bank, SBI. Partnered with Ripple, and in this video I'll address the breaking Yan lang sinabi niya, mga lodi. So binasag niya rin diyan si Fred Krueger. Doon lang hindi ko magets, mga idol, no? Parang kung sa tingin mo walang gamit, ibig sabihin talaga na ang katotohanan meron naman, at siguro hindi mo lang alam dahil meron kang bias na coins. Ba't kailangan mo pang isiraan o sabihan ng masamang bagay yung isang community o yung company o yung XRP, Ripple? Diba? Ibig sabihin, sinasadya mo yun o parang, ewan ko lang tong talagang galit kayo dun. Diba? Ayun yun O ito na nga, kita nyo mga lodi Boom, 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 boom. The first spot XRP ETF is now live in the USA, no? XRP by Rex Osprey, Wall Street Money now has direct on-ramp to XRP. Kaya nga siguro medyo gumalaw yung XRP nang medyo umangat siya nang dito banda. Nakawan kasi tayo. Ayan, parang dito nag-start tapos umangat siya. Ngayon nagda-drop siya ulit, mga lods. No? Pero nasa $3 pa rin siya, under $3 pa rin. No? At merong sinabi dito na XRP just made ETF history. Sipin nyo, gumawa naman ng history. Within 90 minutes of launch, the first US spot XRP ETF exploded with $24 million in trading volume, leaving futures-based ETFs in the dust 5 times over. Grabe naman. That's some serious crypto momentum, sabi dito. Rex Osprey moved to bring XRP and Doge into regulated ETF structures in a game changer. It's a game changer. It's not just about hype, it's about mainstream access with real-world utility. Investors now get exposure to XRP without the hassle of direct ownership or sketchy exchanges. Sabi, crypto's growing up fast and this ETF just the beginning, no? It's the beginning lang daw yan. At syempre, hindi lang XRP, mga lodi, yung nag-live ngayon na ETF, no, yung Doge din. Kaya meron sinabi dito, Doge could repeat the Giants last run, no, yung ginawa ng Doge nung nakaraang bull run daw, pwede maulit uli. Sabi dito, we should expect a 10x from here. So kung magkano ba ngayon ng Doge? 15 pesos. 15 pesos mga idol. Pag nag 10x, magkano? 10 times 15. 150. Mega 150. Saan tayo? 10x from this. Ay, hindi yan. From here pala. Recent bullish announcement for Dogecoin. Sabi dito, September 17, 2025, Rex Osprey Doge ETF launches tomorrow. So ngayon, live na yan. First US listed spot ETF Doge hits market September 18, enabling Wall Street exposure by a 19 blah 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 blah. So border momentum, institutions, ETF debut, defense liquidity structured for compliance with Cayman subs, technical bullish MACD crossover, blah 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 blah. So ito mga idol, no? Ito kasi yung parang chart ngayon ni, kung titignan natin siya sa kanyang chart, 1 month time frame mga idol, ganito yung tsura, no? Tignan nga natin si Doge. Tama ba? Sa 1 month time frame dito kasi sa hindi pala, parang ganito nga yan. Ganyan. Kaya lang kasi dito kasi sa Bitget, kirigito yung tsura Pero ganito, parang ganyan daw yun, mga idol, no? So, parang ganito. So, hanggang dito lang kasi parang na-record sa Bitget. Parang
nung nilabas kasi yung, hindi ko lang sure kung nilabas yung Doge, wala pa atang nauna atang nilabas yung Doge sa crypto exchange na Bitget So, ang nakuha nila banda dito lang. So, yung record So, ganito daw mga idol, no? So, kung magti-10x daw yan, mga Lodi, pwede siyang mag-150 pesos kasi nasa 15 pesos siya ngayon. So, ganyan yung itsura niya. So, sino ba may mga Doge dyan? Mga Lods, no? Yung mga matagal na nag-hold ng Dogecoin. Ako, matagal na ako may Doge, matagal na rin ako may SHIB Pero dati, mas malalaki yung bilang ng Doge ko, tsaka SHIB ngayon, wala na. Dati, halos 6 digit yung coins, yung ano ko dyan, investment ko dyan sa dalawa na yan 6 digit pa, lalampas. Ay, hindi naman, mga 200, 150 ata Ganun yung invest ko sa kanila. Pero ngayon, wala na. Sobrang baba na. Likabok na lang. Na ano ko na sa, di ba, gumasos nga tayo. So, ngayon, nag-ano na lang ako. Unti-unti na lang tayo. Mga idol. Dati, ang tatandaan ko, meron akong 12,000 na Doge. Yung dati yun wala na ngayon yun mga Lodi. Ibig sabihin meron akong 180, sabi ko sa inyo, malaki yung ko dati. Sinarado ko ng 12k yan dati, 2024. Tapos yung SHIB ko nun, magkano SHIB ko nun, invest ko sa SHIB. Actually sa SHIB, kasi ako dyan onti lang in-invest ko dyan, kaya nag-pump si SHIB, kaya lumaki. Mga Lodi, nung nakasama ako sa pump niyan mga idol dito ata ayan, 2024 sumama ako dyan, boom mga Lodi, no? Meron akong 150 million na SHIB dati 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayan, ganyan yung aking invest sa kanilang dalawa. Ngayon wala na, onting-onti na lang, wala pa sa alikabok niyan. Sabi ko nga sa inyo, tig to 20 na lang 20k na lang inilagay ko dyan nung nakaraan So ngayon medyo umangat sila, nasa 30 na ata itong mga 30,000 na lang So ayun, pero dati laki ng mga hawak ko niyan, pero profit ako dyan mga Lodi, kaya nga nakabili tayo ng something di ba? Pero ngayon wala na, yung parang nag-i-start na lang ako ulit mga Lord. So ayan. Tapos ito tayo mga idol, ito yung sinasabi ko na parang magkakaroon kayo ng idea kung kailan kayo magpa-profit, no mga idol, kasi kailan ba yung bull run, kailan ba yung peak, kailan ba mga ganun, no? So ito mga Lodi, ang sinabi dito, I will sell all my crypto in October, sabi niya. Pero mga Lodi, huwag kayong maniwala sa sinasabi ko dito lahat ng nababasa natin dito hindi to 100%, no? I will sell all my crypto in October. Many think I'm an idiot, but they're wrong. I see a setup that once made me millions, sabi niya. Here's my full October playbook. So, sabi niya ngayon, mga Lodi, nandito daw tayo, no? Sa September, ito yung September natin. Ang October natin, doon na mararating yung euphoria. In November natin, parang na yan. Pabalik na tayo. Papunta na tayo sa pa-bear market na tayo nito. No, pagdating ng December, bear market na. January yung ating parang bottom na to mga Lodi, at mahabang consolidation dahil dito na yung depression no? Diyan na yung depression sa mahabang consolidation na yan. So ayan yan, pinaliwanag niya dito. Ayan mga Lodi, no? Ayan yung mga sinabi niya. Meron siyang mga parang mga event na pwedeng mangyari at magpatunay, no, sa kanyang prediction mga Lodi. Pero sa kanya to, okay? Ito matagal ko na tong alam. Ito naman hindi siya October, November naman to. Ito yung November 28 strategy mga Lodi, no? Ito kasi mga Lodi, history na to mga Lods So mamaya sabihin ko sa inyo. Pakita ko lang muna sa inyo yung basahin na lang muna natin. Excuse me. November 28 is an important day for Bitcoin. Ito kasi mga idol is cycle to, no, ng Bitcoin, no? Hindi ng altcoins sasabihin ko lang para malinaw. Ng Bitcoin to, hindi to ng altcoins. Pero once na alam mo kasi yung galaw ng Bitcoin, magkakaroon ka ng idea kung ano yung mga susunod na galaw ng altcoins, di ba? November 28 is an important day for Bitcoin, and not only because it's the date of the first halving, but because it's the date cycle are centered around. Ito daw yung date na nasa gitna ng lahat
mga Lodi, no? This means today starts a new chapter, the bull market. Introduce the November 28 cycle. So ito talaga mga idol, isa rin to sa inaano ko yung November 28 cycle theory. Marami ako napanood na mga documentary sa crypto, nakasama lagi itong November 28 at laging sumasakto. No, pero hindi ibig sabihin na 100%, huwag niyo, sabi ko nga sa inyo, huwag niyo akong paniwalaan dito, mag-research kayo sarili. Now having cycles theory, ayan, in January 23, almost 2 years ago, when it told us the bottom was in then at 15.5k, no? It told us that green year 2023 would be the year of the best buying prices and more, and move to the median price of $34,500, which we did. It told us that the blue year 2024 would be about preparing to move the new all-time highs and advancing to do that towards the end of the year, which we did then, sabi niya. Red year is here, sabi niya. The year of all-time highs and making of the first and final cycle tops, blue and red dots. So ito yan, mamaya titignan natin yan. The theory projects that cycle top will come plus is to equal 21 days from November 28, 2025, as previous cycle tops the bottoms have. So many people are waiting for the 4-year cycle to die, but it's stronger than ever. So ayun na nga, mga Lodi, marami nagsabi, wala nang cycle, wala na yan, tapos na yan kasi may adoption na, in-adopt na tayo ng mga sutoy, ay ng mga company, institution. Pero sabi niya rito, hindi siya nawala, mga Lodi, mas tumibay pa siya. Di ba? Pakita ko sa inyo. So every November 28, meron tayong pangyayaring malupit, mga Lodi, no? November 28, ito yon mga Lodi, 2011, ito ata yung start ng halving. No? Tapos, November 28 ng 2011, ito nga yun, mga Lodi, ayan, no? 2012, ito yung November 28, mga Lodi, ito siya, yung square na yan, mga idol. November 28 ng 2013, parang sinabi kasi dito, mga idol, November 28 ng 2012, bottom. Tapos, November 28 ng narating ng 13, top. November 28 ng 14, bottom. Tapos November 28, medyo semi-latik, no? November 28 ng 2016, bottom din. Ay, kumbaga, ano to? Ito yung start pala. Hindi pala bottom. Halving pala to. Ay, yung red year start pala. Ito na yan. Nakakalito, ayan, Tapos, pagdating ng November 28 ng 2017, recorded to, mga Lodi, PAX to, Sipin nyo, November 28 ng 13, top tayo. November 28 ng 17, top tayo. November 28 ng 18, bottom. November 28 ng 2020, yung ito na yung magre-ready tayo. Parang ready to para lumipad. Tapos November 28 ng 2021, top uli tayo. November 28 ng 2022, bottom tayo, mga Lodi, no? Bear market. November 28 ng 2025, eto na yun, mga Lodi, ito pala, dito pala yun, mga Lodi, sa red, kita nyo yun, violet, ito yung parang pa-ready tayo lumipad, and then blue, and then top, yung red. So, ganun din dito, violet, tapos yung blue, and then red yung top. So, ngayon, nandito tayo, November 28 ng 2024, violet, tapos, yung blue, dito na yan, mga Lodi, no? Tapos dito na tayo sa red, mga idol. So ibig sabihin, November 28 ng 2025 magiging top tayo, mga Lodi. Ayun yung parang sa history na nangyayari, mga Lodi, ng November 28 cycle. No? Ngayon, November 28 ng 2026, doon natin mararamdaman ang pinaka bear market. At 2028 naman ang pinaka pump. 2029 pala, 2028 yung parang ready to, ready. Yan na. Hindi natin alam kung ano yung titignan natin, no? Kung ano yung susundin natin. Pero ako, mga idol, isa to sa mga dahilan kung bakit yung November 28 cycle, at isa to sa mga dahilan kung bakit kasado yung timeline ko ng last quarter ng 2025. Dahil din dito, isa to sa November 28 cycle.
ano ko na yan, kasama na to. Isa to sa mga napanood ko dati pa, mga Lodi, napanood ko to. Kasi kaya nga hinanap ko to ngayon kasi nakita ko dito ng October naman daw siya. So gusto ko i-share sa inyo yung November 28 theory, mga Lods, no? So ayan, sana meron kayo natutunan dyan. O pwedeng pag-aralan nyo pa rin, mga idol, no? Hindi naman sigurado yan 100%. Although sa history, sigurado siyang nangyari. Kita niya, no? Puro November 28 yan, no? Diba? So kayo, tingnan nyo pa rin. Pwede nyo i-search yan sa sa X or sa ChatGPT or sa AI. Sabi nyo, what is the something blah 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 in November 28 in crypto. Sorry, mahirap ako sa English Pag si Boy WhatsApp na lang kaya. Ayan. Tapos ito, last natin Ito solid to, mga Lodi. Alam nyo kung ba't ko ni-last news to? Kasi ito yung pinirmahan, no? Ayan Trump signed a historic bill unleashing trillions into the US economy and American crypto. So, nakatag yung XRP. 2 billion is expected to flow through the XRP ledger via real token. So, tingnan natin, paliwanag ni Gro kung ano to. Gusto nyo ba Tagalog? Wag na, no? Ang hirap ng Tagalog Nagkakaroon tayo na maduming kaisipan dun Ano yung sinasabi ni Gro Ayan the X posted by Ripple XRP reference sa video of President Donald J. Trump signing a bill on September 18, so kahapon kasi to, 2025, which is claimed to unleash trillions into the US economy and benefit American cryptocurrencies, mga idol, no? So, American cryptocurrencies. Nakikits nyo na ba? American cryptocurrencies. So, punta tayo dito sa categories ng mga token, ng mga coins, ng mga cryptocurrencies that made in USA. So, ayan, click natin ang mga made in USA, American cryptocurrencies. Ano ang number 1 dyan, mga idol? XRP ang nauna. Sunod, Solana, Cardano, Chainlink, and so on and so pipped. So on and so pipped, mga idol, no? So, ito natin. Ano siya? American cryptocurrencies is specifically mentioning 2 billion expected to flow through the XRP ledger via real token. This event is significant as it ties a major legislation action to the cryptocurrency market, potentially impacting the valuation and utility of XRP and real tokens. Ayan, the real token, part of the RealFi ecosystem, is highlighted as a key component in the financial movement, with a buy link provided indicating surging prices. RealFi, build of the XRP ledger, aims to transform real estate payments globally, suggesting that the bill's impact would extend to real estate transaction facilitated by the blockchain technology. Grabe, no? Naintindihan ba natin yun? The context of this post is set against the backdrop of Trump's expensive executive action in 2025, where he signed 202 executive orders indicating a proactive legislative agenda. The particular bill is, if enacted, could mark a pivotal moment for cryptocurrency integration into traditional financial system, challenging existing narratives about the role of digital currencies in economic policy, no? Ayan. So, susunod na kaya dito yung walang tax-free, ay sabi niya, tax-free sa mga US cryptocurrency, mga idol, no? Isa yun sa mga inaabangan ng lahat mga idol no? Kasi hindi lang si Trump yung nagsabi nun, pati lahat, pati mga anak niya sinabi yun na tax-free mga cryptocurrency ng US. Alam niyo ba, kapag nangyari yun, mga idol, isipin niyo ikaw businessman ka, 'di ba? Tapos gagamit ka papasok na tayo sa digital ngayon. So syempre hindi mo na maiiwasang gumamit ng crypto. 'Di ba? So pipili ka ba ng coins na hindi sa US para mag-tax ka, matataksan ka? Syempre kung ikaw businessman ka, pipiliin mo yung crypto ng US kung magiging free yun sa tax. Dudumugin ngayon yung mga coins na walang tax na hindi ka tataksan, which is yung mga made in USA. 'Di ba? Ngayon kung ikaw, ay nako, ito maganda pala to. O syempre Solana, ganyan, o Cardano, something. Titignan mo ngayon kung ano yung magandang technology dun sa mga US-made crypto. Kung ano yung pinakamagandang technology.
na gagamitin mo. Mabilis, mura, at scalable. So, alam nyo na kung ano yun, mga Lodi, no? So, ayan, grabe. Yun yung use natin. Ano ba? Now, 34 minutes na pala. So, ayan. So, shoutout na lang sa mga ano. Mamaya tayo magbabasa mga idol ng comment natin, ha. Mga Lord, no? Gabi. Mas maganda pagkagabi. So, ayan. So, sige na nga, tingnan nga na. Tingnan ko na lang mga idol, no? Kasi mapagtampo kayo, eh. Marami rin kasi magagandang comment dito. Meron akong suspecha, idol. Do you agree po ba? Sinadyang wag mag-pump si XRP dahil sa mga naka-line up na XRP ETF. Pangako ni Ripple na mabibili nila sa mababang presyo ang XRP. Pwede rin yan, idol, no? Si Ebo. Pwede yan, Lodi, no? Na kailangan munang makabili ng mga institution bago lumipad si XRP. Alam nyo, dahil sa ngayon na parang talagang hinuhold si XRP, no? Talagang ang dami pumipigil sa kanya. Once napakawalan yan, talagang parang nag-flip ng switch talaga yan, mga Lodi. Hindi ko sinasabing isang gabi lang na pwede mangyari yung gano'n. Pero sinasabi nila yun mga ibang content creator. Sobrang hold ng mga whales o big institution sa XRP, pag yan pinakawalan, sabi nga ni Brad Garlinghouse, di ba, parang hawak-hawak mo yung bola sa ilalim ng tubig, pinipigilan mong umangat. No? So pag binitaw mo yung bola, pum, lilipad yun, pangat, di ba? Sa surface. Pa-shoutout next live mo, idol, watching from City of Naga. Hindi po ako nagla-live, idol. Nag-ano lang tayo, upload ng video. Si Hera Cleo Pangilinan. Ayan, shoutout sa idol, no. Si Poor Trader, ayan, shoutout. Boss Jeb, kung napansin nyo po, trending ang rapture of the Christians this September 23, 24, 2025. Ito yung event sa Bible na kung saan kukunin ni Jesus Christ ang mga believers para dalhin sa langit. Ibig sabihin nito, mawawala ang millions of believers sa mundo. Kaya ang gagawing rason ng Antichrist na may alien abduction na nangyari. Ito po posibleng dahilan kung bakit maraming videos about aliens para may dahilan po sila na proof of, sa alien abduction, sabi ni Scrappy Moo, no? So, ayan, grabe. May mga ano na tayo may mga theory na tayo, mga Lodi, no? Alam niyo yung ibigyan ko kayo ng papanoorin na magaganda, mga Lodi, no? Hindi ko kilala tong mga to kaya lang like ko silang pinapanood to Etong Mubli TV, mga Lodi, Tagalog to, mga idol, lahat ng video niya Tagalog, no? Panoorin niyo to, mga Lodi, maganda yung mga video niya. Ayan, matching lang ako. So, ayan, maganda yung mga video niya. Ayan, ito, dahil nabanggit mo yan, kakapanood ko lang nito noong nakaraang linggo Paano matatapos ang mundo ayon sa iba't ibang religion? So, medyo interesting yung mga video niya. Maganda to, mga Lodi. Panoorin niyo si Mubli TV. Subscribe kayo dyan para mag 1 million si Idol. Lagi kong pinapanood to, mga Lods. Natutuwa ako sa mga video na ginagawa niya. Talagang informative. Ito, panood ko to kagabi habang nailigo ako Ano pakiramdam ng mamamatay? Ang lupit niyan, mga Lodi. Na-explain niya diyan kung ba't nakakita ka ng liwanag, tsaka naaalala mo yung simula kabataan, yung flashback. Na-explain niya diyan kung paano. Ang galing nga niyan Ayan, dahil nabanggit mo yun, nabanggit na promote ko pa tuloy si Mubli TV si Scrappy Moo, si Ashnil, ayan. Si BGB nga, idol, pataas na ng pataas. Baka after 10 years, si BGB $100 na isa. Kaya avail na habang mababa pa. Si OKB nga, biglang taas. Sumunod na sa iba gaya ni BNB, sabi ni idol. No? Good siya si BGB, mga idol, no? Hal Green Lim. Hindi ka nakikinig, kababalita ko lang yan Sorry boss, ay mga idol Si boss kasi, pinaplasyan ako ng news Balita ako lang nun Antichrist yan, New World Order, hindi alien yan. Yan yung pagdating ng Panginoon, sabi ni idol Hal Green Lim. Si Ashnil, napakalawak ng universe, di malayang may mga iba pang creature na nabubuhay at hindi lang tao. Yung mga teorya about sa alien, common name lang, ibang nila lang, ay posibleng meron talaga. Malay nyo, isa pala siya symbiote.
Tama ba pag-bigkas ko? Yang nakuha sa Panama. Oh. Ako rin naman, mga idol, naniniwala ako na hindi lang tayo yung nabubuhay sa mundo. Meron pa rin mga alien, no? Kasi tawag alien eh. Pero pag tayo nagpunta sa mundo nila, tayo yung alien dun. Siyempre, tayo yung dayo dun eh. Tayo yung alien. Pag sila nagpunta dito, sila yung alien. Diba? Nostro bostro lang yan eh. Antimano, right away or immediately. Oh, di ba? Ayun pala yun eh. Sabi ko sa iyo eh. Oh, ang galing niya, idol. Thank you Antimano. Antimano, magpapasalamat ako sa iyo ngayon, idol. Si Health20, ayan, shoutout sa iyo. Meron na din yan episode sa The Simpsons Lods. Di ko lang sure pero na-reel na din yun yung same niyan. Oh, yun na siguro yan. Ayan, sa Trezor daw si Idol Mel. Sa Trezor, may application din sa cellphone. Pwede ka mag-view ng price ng hold mo. Doon, padlock ang icon. Meron ako niyan. Ito nga yan, no, Idol. Meron ako niyan. Ito, kita nyo. Pero dito yan sa aking, sa aking tawag dito, browser. No? Ayan. So, i-connect ko pa bago ko makita. Sa cellphone siguro ganun din yun. I-connect mo din bago mo makita. So dapat dala mo yung Trezor mo. Sana yung alien ay i-push. Sana nga, no. Yung sa China naman, fake yun. Gawa lang nila yun para masabi na may alien din sa kanila. Lagi na lang daw kasi sa US. Nainggit sa alien. Ayan, gagamitin ng deep state ang mga alien kunyari para sa susunod plano nila one world government, kaya ayaw magpakita ng mga light side alien kasi titirahin agad sila ng missile. Papalabasin na masama sila. O ayan, no? Ginusgahan agad, no? Judgmental talaga yung mga humans eh. Project Bluebeam, isa pa yan mga lodi. May mga napanood ko rin yung yung documentary niyan, Project Bluebeam. Kaya kung titingnan nyo, yung mga ibang mayayaman, kulay blue yung bubong, no? Kasi hindi yung tinatabla ng ng laser, yung pagkulay blue, di ba? So kapag galing sa panoorin niyo yun, mga lodi, Project Bluebeam. MG Gaming, shoutout lagi sa iyo, idol. Hindi lang si DE Henry, gabi, buong pangalan may black ring, meron pang iba pero nakalimutan ko mga lods. Pansinin nyo sa Congress at Senate, talagang alam nila ang crypto para safe ang oo nga no? Malay nyo talaga alam nila. Sana magdatingan na yung mga taga Planet Neme, kunin na nila yung mga korap. Alam nyo, merong sinabi si Merwem. Kilala niyo si Merwem? Yung sa Hunter x Hunter, yung king, yung king ant. Di ba yung sinakop niya isang lugar? Kung sino yung namumuno doon, yung matabachoy na politiko. Tapos sinabi niya, ba't eto yung namumuno? Napakahinang nilalang nito. Tapos in-explain niya, yung paru-parong guard niya. Nakalimutan ko yung pangalan ng paru-paro na lalaki. Na minsan yung tao, pumapayag silang pamunuan sila ayon sa connection, sa lahi, kumbaga yung parang political dynasty, parang ganun. Explain niya, nakalimutan ko na, matagal na episode na yun Tapos pinas lang ni Merwem yung kurakot na buhaya. Tuntua ako nun Yan, si King Shang-Sheng, shoutout sa'yo, idol. Alien na naman, nung nakaraan lang merong alien na hindi tinablan ng missile. Oo nga yung tinamaan, no? Yung iba mas gusto na yung alien, yung maging world leader. Nag-travel pa si Idol para makuha yung link crypto bilis. Naka-encounter pa ng parang kulto naman. Malayo kasi yun sa amin yung office ng crypto bilis. Kaya nung pinuntahan namin ni boss yun, nakamotor lang kami nun, si Ragnar yung gamit namin, yung motor ko na si Ragnar. Yung gamit namin, pinuntahan namin, hanggang pa yun, 13th floor pa, mataas yun boss, di ba? Yung building nila. So, tagal pa namin kinatok yun kasi tulog ata si ate nun Tapos kinausap namin sila. So, ayun, mga lodi. Kaya nakuha ko yung link na yan. Kaya naman, na-appreciate nyo na yung pinuntahan ko. Di ba?
Boss Morning, shoutout po. Salamat sa napakagandang update. Yan, si Phil Habis, always shoutout yan. Si Disley, yan, lagi din yan si Idol. Jerry Beneventura, shoutout. String Gendo. Naisip ko na din yun, pasakop na lang kay Trump. Yan. Ngayon ko lang ulit nag-comment tayo doon Si Yornero, shoutout sa'yo. Ayun, new balita. Si Kevin Durant bumili ng BTC sa Coinbase. Nakalimutan ng password. Totoo ba yan? Kevin Durant bumili ng BTC. Kevin Durant. BTC. Ito. NBA star Kevin Durant invests in Bitcoin in 2016 but was locked out of his Coinbase account until this week. BTC was 650 then, now 117K up to 180x. 10K buy would be worth 1.8 million today. So ayan. Superstar Kevin Durant has been locked out of his Coinbase account with no access to his Bitcoin. His agent Rich Kleiman says, fortunately, we've yet to be able to track down his Coinbase account info. So we never sold anything. And his Bitcoin is to the roof. So ibig sabihin, wala na, hindi niya na maalala yun. Mga Lodi, no? Kasi merong ano yan may bilang yan Ewan ko lang kung kasado sa Bitcoin, sa Coinbase yun Yung every attempt mo, limited lang yung every attempt mo na i-log in or something yung isang account. No? I don't know mga Lodi. So, maalas, nakalimutan, no? Alalahanin niya kung sino ex niya nun. Baka ma-answer rin nila yung password. Mga idol. Ayan, si Dextrin's Channel, shoutout sa'yo. Si Ronald Demands. Ayan, XRP 100 billion max supply. Yes po. No? Kalahati niya nakalak. Actually, payag din ako magpasakop sa US sabi ni JMH. Yung American citizen tayo na wala. Alam, pero sa totoo lang, mga Lodi, walang gustong sumakop sa Pilipinas, mga idol. Kahit China, walang gustong sumakop. Kasi titigas ng ulo ng Pilipino Dahil na yan, sabihin ng mga, tanga sasakopin mo yun, tanga titigas ng ulo yun, problema ka lang dyan, yakan mo na yung mga yan. Tawiran nga lang, dahil lalagyan pa ng mga tumatawid pa rin kahit may sign na bawal tumawid Ganyan katigas yung mga ulo niya, mga sutoy na yan huwag nyo na sakopin yan. Grabe, mga idol, no? Yung alam niyo ba yung China? Ang unang nagsakop sa atin Espanya, di ba? Japan, tapos US. Tama ba? Ay, hindi. Huli pala yung Japan. Yeah? So, sa ano pa lang, sakop pa lang tayo ng Espanya, mga Lodi, may Chinatown na dito sa atin. May Chinatown na. Tapos, isipin nyo, nung nakawala tayo sa Espanya, ba't di tayo sinakop ng China? Ang tagal na ng China dito sa atin. Kung gusto tayong sakupin ng China, dapat dati pa. Kaya lang ayaw nga nila tayong sakupin dahil mga kapasaway tayo, mga idol. May mga kumakain daw na ayaw nila sa balut. Ayan. Antemano is beforehand or previously in English. Ante means before, mano means hand. Grabe ka naman, hindi Tama ka, idol, agad-agad. O yun, agad-agad nga yung antemano. No, immediately. Di ba may sinabi na rito? Immediately. O, ayan. Si, ano yun Rowena Sis. Si Quantum Epics, ayan. Shoutout sa'yo. Si The Big Fella, matatakot alien sa Pilipinas. Madaming buhaya na nagsasalita. Pagbaba pa lang yung spaceship nila, no? Pagbaba pa lang, no? We come in peace. May tumatakbo na agad na batang hamog. Uy, yung dala-dala nun, sabi ng alien. Sabi ng isang alien, kinuha yung gulong natin. Anak na, alis na tayo dito. Tapos di nakali si alien, kulang-kulang na agad yung parts. Kinalakal na agad, pagbaba pa lang. Talaga, malas talaga. Sabi ng alien, ayoko na dito. Si Santos John Del, shoutout sa Joseph Berdin, ayan. Si Mercy Reyes.
Boss Jeb, kailan sorry. Kailan at ano ang sign para magpag-exit ng bull run? O ayan na. Ay topic natin mga lodi, no? Hindi ko alam 'yan kasi kung kailan yung pinaka-exact. Walang nakakaalam actually kung kailan. So bibigyan lang kayo ng mga clue, no, kung ano yung mga pwede. Diba? Pero kailangan magkaroon kayo talaga ng strategy diyan. Madugo 'yan. Idol, no? Boss, dun sa mga pinipilit na kung pwede sa Shopee bumili sa cold wallet, sana bumili lang sila. Sana bumili na lang sila ay sa shop na nasa link nyo. Tama. I-deliver din naman sa kanila yon. Tapos sure na legit pa. Doon kasi ako bumili ng Ledger. O si Idol Pinoy Tips. Sa link ko pala bumili si Idol. Boss, saan po yung link? Andyan lang Idol, no? Sa description. Sa video natin, sa baba ng video, may mga description dyan. Basahin nyo. Guys, si Mark Angelo. Guys, as lang, ano YT channel ni Boss Robo? Ayan, ibinigay na sa ni Idol Pink Black. Elmer TV, shoutout sa'yo. Si Tuesday, si Ronan Nile pala. Tuesday, boss, walang pasok. Malakas bagyo niyan eh. O, pwede nga yan, Monday. Hula ako Monday Kasi yung truck ng bagyo, tinitignan ko eh. Sabi ko, Monday dating nito. So, pwede ako maglasing ng Sunday. Pwede ako maglasing ng Sunday kasi walang pasok ng Monday. Brad Jeblo, about China firing a missile, ang tawag dyan ay PSYOP o Psychological Operation. Sinadya yan para masabi na meron silang anti-air missile defense system. Walang lumalaban sa internet ng China na kumakalat na hindi nila alam. Tagal mag $350 sa XRP. Set ko. Ayan. Mukhang mag-take profit ka dun, Idol Junel Nael, shoutout. Si Mary Jane, ayan, shoutout sa'yo. Nung nag-start ako sa crypto, nasa 20 USD lang ang presyo ng BNB. BNB ang una kong spot trading, kaya lang nag-stop ako sa crypto ng 2022 dahil na-scam ako ng mahigit 100k. This year lang ako ulit bumalik dahil kay Picoin. Nako, ba't ka na-scam? Ayan, sabi ni Pusong Bato, paano na-scam, ma'am? Marami kasi ako nung nainganyo na bumili ng token, pre-sale daw, tapos pagdating na sa exchange, minuto lang nag-rug pull na. Tsaka yung sa Trust Wallet, yung may pinipindutin ka na link sa Trust Wallet, tas bibili ka ng token dun, tapos ibinenta ko na, hindi naman nabenta. Nako, si Idol Mary Jean, nako, parang na phishing o something, mga lodi, no? Tandaan nyo pag sa mga crypto wallet o sa mga, baka sa airdrop kasi yung sinasabi ni Idol o something, lagi kayong mag-iingat. Ako, nung una gumpisa talaga ako, maski naman ngayon, hiwalay yung aking gadget na pang browse, pang ganyan-ganyan, pag nood-nood ng mga anime, akala nyo kung ano, anime, kesa dun sa ginagamit kong gadget o unit na pang crypto. Hiwalay yun kasi baka mamaya, di ba, ganito, ganyan. Maski yung aking bunso si Boy WhatsApp yung ano niya, talagang iniingatan ko yun kasi baka mamaya may mapindot yun, something, ma-access yung mga namin dito. So, nag-iingat ako. Kaya nga yung pinakamahalaga kong asset nasa cold wallet Tsaka hindi ko kinokonek basta-basta yung pagtitignan ko lang o something. Alam ko naman kung anong laman nun Kaya hindi ko na siya tinitignan. So, once na siguro mag-take profit ako o something, doon ko lang siya sasaksak sa PC na walang kahit ano. Malinis na malinis. Yan. Boss Jeb, to the moon na ba? Sabi ni Pete. No, malapit na yan, Idol. Gusto lang nilang matakpan yung hype ni Charlie Kirk kasi madami nang nagising at gumagawa ng tama, not against LGBT, pero kahit nung sabihin nila Bible says the truth, di lang nila matanggap. Dumadami na kasi si Charlie in a way yung fact na pinanindigan niya yung tama. Wala nang ibang mas matindi pang linis kundi ang mga ganyang alien. Kumbaga, nagkakaroon sila ng propaganda na pa-hypein yung mga alien, no, para matakpan yung issue ni Charlie. Parang ganoon dahil marami ng marami ng mga vigil, marami na
mga parang meeting di avance na sa pangalan ni Charlie, no? Namumulat na yung mga tao at natataranta na yung mga taga-kaliwa. Kailangan nila magpakalat ng ibang news. So, alien na yung naisip nila. Jun Abendaño, shoutout sa'yo. Si Brian Camilo, shoutout sa'yo, idol. Magandang hapon ngayon pala. Si Mark Angelo Samoy, shoutout sa'yo. Si Mosu Nilingo, shoutout sa'yo. Si Ferdinand Dicer. At syempre, ang ating nag-champion, si Cortez John Lloyd Da. Tama ba? Si Cortez John Lloyd Da. O yan, shoutout sa'yo, idol. Ikaw ang nag-champion sa ating tawag dito, number 1 na nauna sa lahat. So ayan mga Lodi, maraming salamat sa mga nanood. Kita-kits tayo ulit sa next video natin mga idol. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, make sure na nakasubscribe ngayon mga idol. Check nyo. Nakasubscribe ba ako kay Jeblo? Ayan. Subscribe na kayo mga Lods. No? At salamat sa lahat. Check nyo yung link nyo sa description. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At bibit pa siya. Oh, untog ka pa. Tapos na? Bye-bye.